Felicity? Oh my God, pangalan palang obvious ng matanda. Nakangiwing tura ni Dylan sa ama. Kung sinayot kisses pa sana ang papakasal niyo sa akin, papayag ako, Dad. Birong sabi pa niya habang nakapangalumbaba sa mesa at pangiti-ngiti. Dinalaw niya ang ama sa opisina nito. Sinayot kisses ay ang babaeng laging laman ng panaginip ni Dylan. Naaalala pa niya 6 years ago. Bago sila pinadala sa space ay may naka one-night stand siya noon sa space bar sa Texas, USA. At ayon sa mga kaibigan niya ay nagngangalang night kisses ang babae. At ito din daw ang nagbigay noon ng inumin kay Dylan na nagpawala sa sarili niya. Hinihinalang may halong ecstasy ang inumin. Wala sa sarili noon si Dylan kaya hindi niya matandaan ang itsura ng babaeng nagngangalang night kisses. Hindi niya gusto ang ginawa ng babae, pero hinahanap-hanap niya ito. Dylan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Seryoso ako sa sinabi ko. I'm sure magugustuhan mo siya. Ginagalang siya, tinitingala ng lahat. She's a woman of dignity. Seryosong sabi ng daddy niya. Nang mapagtanto ni Dylan na seryoso ang ama, ay umayo siya sa pagkakaupo at tinanggal ang pagkakatungkod ng siko sa ibabaw ng office table ng amang si Dave Patterson. But Dad, I have a girlfriend. Protesta niya. Si Dylan ay unang Pinoy astronaut na nakabase sa Amerika. Minsanan lamang siyang umuwi sa Pilipinas dahil madalas ay nasa space siya. Ang tinatagal nila sa space ay depende sa misyon at pinagagawa ng space agency na pinagsisilbihan nila. Hindi madali ang napili niyang propesyon. Delikado at walang kasiguraduhan palagi kung may buhay pa ba siyang makakabalik sa Earth. Marahil ito ang dahilan para magpasya ang ama niya na ipasok siya sa Billionaires app para tumino na siya kapag may asawa na siya at anak. Tumataas ang blood pressure ng daddy niya sa tuwing umaalis siya patungong Kalawakan. Nakakapag-communicate naman sila ng pamilya niya kapag nasa space siya using voice-over internet protocol system sa laptop niya. Ngunit hindi sapat sa ama ni Dylan ang FaceTime at email lamang. Ang gusto nito ay manatili na lamang siya sa Earth at i-manage ang negosyo nila. Umiling-iling ang amang si Dave. Isang beses mo palang na-meet, girlfriend mo na kaagad? How pathetic. Gwapo ka naman at mayaman, pero hirap na hirap kang humanap ng matinong babae. Palibhasa, wala kang inaatupag kundi ang pag-astronaut mo. Son, I can pay NASA for you to visit space, kahit buwan pa o Mars. Pero visit lang anak. Hindi ganyan na kung minsan isang taon ka sa space para sa misyon nyo. Gusto mo ba talaga ako mamatay ng maaga? Hindi naman po sa ganun, Dad. Alam niyo naman po na bata pa lang ako ay pangarap ko na maging astronaut, diba? Natupad mo naman, hindi ba? Tama na ang ilang taon mong pagtatrabaho niyan. Our businesses needs you. Kilalanin mo na si Felicity. Kayo ang match sa Billionaires app. Kaya iset na natin ang meeting niyo, anak. Ang Billionaires app ay ang sikat na app ng mayayamang tao sa mundo. Sa app na ito ay tanging mga bilyonaryo lamang ang maaaring sumali. Maliban na lamang kung wala nang mapili na match sa members ang mga bilyonaryo. Kapag ganoon ay napipilitan ang mga kasapi at mga CEO ng app ng magpa-contest at magpapasok sa app ng hindi bilyonaryo. Ngunit piling-pili ang mga mahihirap na nakakalusot sa app. Isa na nga sa mahirap na member, ang asawa ng CEO na si John Rive Adkins. Nakalusot ang asawa nitong si Adeline noon through app promotional contest. Ganoon din ang naging asawa ng anak ni CEO Mr. Vard na si Randy. Si Lizelle ay nakalusot din sa contest noon kahit na mahirap lamang ito. Sa totoo lang, ang weird ng app na yon, napakana ng Adkins Company. Ayaw ni Dylan ng ganong setup. Kahit pa nabalitaan niya ang magagandang reviews doon at successful relationship from that app, it's still weird for him. Ipakakasal siya sa babaeng hindi pa niya nakikita o na-meet kahit isang beses man lang? No way. Dad, I'm sorry, pero ayoko sa idea mo na yan. Saka seryoso po si Kathleen sa akin. Mas gugustuhin ko na siya kaysa naman sa babaeng hindi ko pa nakikita. Ayoko ng ganun. Katwiran ni Dylan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya seryoso kay Kathleen. Sinasabi lang niya yun sa ama upang hindi siya nito pilitin sa babaeng sa app lang nito kinuha. Mas gugustuhin pa niyang magpakasal kay Kathleen kaysa sa Felicity na yon na sa tingin niya ay kasing tanda na ng mommy niya sa pangalan pa lang nito. Marami siyang naririnig na maraming matronang bilyonarya na member ng Billionaires app. Kaya malamang matrona si Felicity. Kahit hindi mayaman si Kathleen, kay Kathleen pa rin siya. Si Kathleen ay sa space bar sa Texas din niya nakilala. Isa din itong Pinay, ngunit parang pariwara ang buhay. Pagkababa niya noon sa space ay nagpabalik-balik siya sa spacebar at umaasang makikita niyang muli si Night Kisses doon.
Sakto na nakabakasyon siya ng ilang buwan o baka abutin pa ng taon dahil nagkasakit siya ng malalang ubo at sipon noon. Kaya mula noon ay hindi siya nakasama sa latest mission nila sa space at magpasa hanggang ngayon ay nasa waiting list pa rin siya ng susunod na sasama sa space. At doon nga sa bar ay nakilala niya si Kathleen. Kaboses ito ni Night Kisses, kaya ipinagpalagay niyang ito ang babaeng binabalik-balikan niya noon kahit wala namang sinasabi si Kathleen tungkol sa nakaraan. Nang magbakasyon siya sa Pilipinas ay sumama ito sa kanya pauwi at official na naging sila. Hindi ako papayag na siya ang seryosohin mo, Dylan. Hindi mo pa siya ganun kakilala. Iwasan mo ang Kathleen na yun habang maaga pa. Babala ng ama ni Dylan. May nais tukuyin ng ama, ngunit nagpigil to. Oh, come on, Dad. Do you know her para sabihin yan? Kung gusto niya mag-asawa ako, okay, fine. Pero hindi ang Felicity na yan. Tumayo si Dylan at nakapumunsang humarap sa ama. Pwede namang si Kathleen ang pakasalan ko. Bakit si Felicity pa? I really don't get you. Hindi ka naman pakialam merong ama noon, di ba? Pagkasabi noon ay mabilis na lumapit sa pinto si Dylan upang layasan ng ama. Dylan, wait! Yung close business deal natin for Mr. Recreo hindi mo pa napipirmahan. Kasunod na yun ay mabilis na inilabas sa folder ng assistant ni Mr. Pattinson ang isang kontrata. Inis na bumalik si Dylan sa harapan ng ama at walang tanong-tanong na pinirmahan ng mga papers na nasa table ng ama. Hindi na siya nag-abalang basahin pa yon dahil sinabi na yun ng ama kanina nang dumating siya. Pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas ng opisina ng matanda. Napasanda na lang sa swivel chair si Dave Patterson habang pinupunasan ng pawis, kahit malamig naman sa buong opisina. Napangiti na lamang ito nang makitang pirmado na ni Dylan ang dokumento. Mula sa opisina ng ama ay dumiretso si Dylan sa condominium ng girlfriend na si Kathleen. Pagdating niya ay sinugod agad siya ng yakap ng babae. Marry me, Kath. Seryosong sabi ni Dylan na ikinagulat ni Kathleen. Ito kaagad ang bungad ng binata pagdating. Umupo siya sa sofa. Malambing naman ang umupo sa kandungan niya ang babae. Hindi sukat akalain ni Kathleen na seseryosohin ito ng ganoon ni Dylan. Talaga? Pakakasalan mo ako, Dylan? Baka sa mukha ni Kathleen ang pagkagulat at alanganing tuwa. Oo, ayaw mo ba? Hinawakan niya sa baba ang babae at hinagod ng hinlalaki ang pisngi nito. Aminado si Dylan na wala pa sa isip niya ang pagpapakasal. Pero ngayon ay bigla siyang napilitan dahil sa ama. Hindi niya mahal si Kathleen pero mabait naman to. At alam niyang matututunan naman siguro niya itong mahalin pag nagtagal. At pwede naman silang magpaanal kung sakaling umayaw na sila sa isa't isa. Gusto, syempre. Agad na pahayag ni Kathleen. Malambing itong yumakap sa kanya at tila bata na hindi na umalis sa kandungan niya. Ang pagiging malambing din ito ang pinaka-nagustuhan niya sa babae. Soft-spoken din ito at sobrang hinhin. Kabaliktaran sa pagiging pariwara nito noong nasa Texas sila. Kabaliktaran din ang pagiging mahinhin nito sa pananamit dahil masyado itong revealing. As soon as possible, asikasuhin ko mga kailangan sa pagpapakasal natin. Ano yung kinintalan ng halik sa noo si Kathleen? Thank you for loving me, Dylan. Hindi ko sukat akalain na seseryosohin mo ko. Of course, seryoso ako sa iyo, Kath. Kailan tayo magpapakasal? Excited na tanong ni Kathleen. As soon as possible. Sige, sabihan mo lang ako. Siya nga pala, babe. Aalis ako mamaya. Dadalawin ko ang kapatid ko. Paalam nito. Tumango si Dylan. Wala naman siyang balak magstay ng matagal sa kondo ng babae. Sinabihan lang talaga niya ito na magpapakasal na sila sa lalong madaling panahon. Okay. Pagsang-ayon niya dito. Nang sumapit ang tanghali ay nagpa siya nang umuwi si Dylan. Habang nagmamaneho pa uwi ay tumunog ang cellphone niya. Ang kaibigan niyang si Trevor ang tumatawag. Pinindot niya ang calling sa screen ng kanyang dashboard upang makausap ang kaibigan kahit siya'y nagmamaneho. Oh, Trevor, bakit napatawag ka? Tanong ni Dylan dito sa kabilang linya. Don't marry her, bro. Diretsong wika sa kanya ni Trevor. Na-text na kasi niya dito kanina na papakasalan na niya si Kathleen. Inutusan ka ba ni Daddy para pigilan ako sa pagpapakasal ko? Hindi, bro. Kilala ko si Kathleen. Pagsisisihan mo kapag pinakasalan mo siya. You don't know her. Babala ni Trevor. Trevor, pwede ba saka na lang tayo mag-usap? I'm driving. Putol ni Dylan sa usapan nila ng kaibigan. Nang muling tumawag si Trevor ay hindi na niya ito sinagot pa.
Itinuon niya ang atensyon sa pagmamaneho hanggat makauwi ng bahay. Kinabukasan ay nagbabad sa gym room si Dylan. Nahinto siya sa ginagawa nang may bumusina sa labas ng gate ng bahay niya. Agad naman tumakbo palabas ang kasambahay niya para pagbuksan ng panauhin. "Hey son, kailan ang kasal mo?" Bati ng amang si Dave nang makalapit sa kanya. "As soon as possible, Dad." "Why, aaten ka?" Aniya habang nagpupunas ng pawis ang katawan. Kinuha niya ang tumbler na may lamang tubig. Lumagok siya ng tubig. "Inasikaso niyo na ba ang kakailanganin niyo sa wedding? Well, kung hindi pa, ako nang aasikaso para sa'yo. At kung simpleng kasal lang naman ay pwede si Josh Victorio." Alok ng ama sa kanya. Umupo ito sa pahabang bench. Pagkababa ng hawak na tumbler ay saglit na tinitigan ni Dylan ng ama. Wari tinatansya kung nagbibiro ba ang ama. "Oh, nag-iba yata ang ihip ng hangin, Dad. Hindi ba't ayaw mo ako magpakasal kay Kathleen? Anong nangyari?" Hindi makapaniwala na tanong niya sa ama. "Well, naisip ko lang kasi, bakit ko pakikialaman ng personal mong buhay? Kaya inaalok ko sa iyo ang tulong ko ngayon." "Alam mo, Dad, nahihiwagaan ako sa'yo. Para kang may binabalak na hindi ko maintindihan. Kaya nga i-offer you na ako nang bahala sa kakailanganin sa kasal mo. Para na rin hindi na sumama ang loob mo sa akin. And one thing na gusto kong gawin mo, anak, huwag mong sasabihin kay Kathleen kung gaano ka kayaman. Sa ganitong bagay ay malalaman mo kung sino talaga na pangasawa mo. Maliwanag?" Mungkahin ng ama. Napakamot siya sa sentido. "Ayan ka na naman, Dad." Itinaas ni Dave ang mga kamay. "Relax. It's not what you think, Dylan. Ang gusto ko lang naman ay subukin ng mapapangasawa mo. Wala naman sigurong masama at sana huwag mong masamain." May pakiusap na tura ng ama. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. "Mahirap ang pinapagawa mo, Dad. At isa pa, hindi maniniwala yun." Alam ni Dylan na tuso ang ama. Pero sa kabila ng lahat ay magkasundo naman sila simula bata pa siya. Para lang silang magkaibigan kung magturingan. "Problema ba yun, son? Sabihin mo nakahold ang pera mo sa bangko." "Hinold ko, ganun. At ang perang ginagamit mo ay perang pinaghirapan mo sa trabaho. Eh magkano lang ba sinasahod ng katulad mo? 480,000 a month? Maliit lang yan kumpara sa kita ng kumpanya. Hindi naman siguro alam ng babaeng yun na marami kang pinapatak mong kumpanya sa tulong ng mga trusted employees mo." Pahayag ng ama niyang si Dave. "Yes, Dad. Wala siyang alam. Hindi ko sinasabi." "So, we have a deal?" "Okay, Dad. Sige. Alam ko naman na okay lang kay Kathleen yun eh. At hindi pera ang habol niya sa akin." Kampante niyang tugon. "Well, let's see. At kung magtatagumpay ka ay magre-resign ako sa opisina at ibibigay ko na lahat ng mana mo." Saad ni Dave sa anak. Hindi mawari kung nagbibiro ba ito o ano. "Daddy, hindi ka pa pwedeng mag-resign. Babalik pa ako sa outer space. Bala ko pang sumama sa Mars sa 2030. Pabirong sabi niya dito. Pero totoong balak pa niyang sumampa sa spacecraft. Tawag lang ang hinihintay niya. "Malalaman natin yan. Matanda na ako, son." Malungkot na sabi ng ama. Alam na alam talaga nito ang kahinaan ng anak. Paano kung agad niya pinutol ang iba pang sasabihin ng ama? "Oops, I hate drama, Dad. Ayoko ng mga ganyang salita." "Sige na, susundin ko ang mga gusto mo. Hindi ko sasabihin kay Kathleen na bilyonaryo talaga ako." "Okay, bueno, yan lang naman ang pinunta ko dito eh. Ako na ang bahala sa lahat. Wala ka nang ibang gagawin kundi ang maghintay sa araw ng kasal niyo." Tumayo ito para magpaalam na sa kanya. "Dad, ikaw na rin ang bahalang kumausap kay Josh Victorio. Close naman kayo, hindi ba?" Paalala niya. "Okay, sige. Ipapadala ko na lang mga dapat na pirmahan niyo. Ako na ang bahala. Kayang-kayang paggalawin ng pera ang lahat. Uupo at maghihintay ka na lang." Sinabayan niya ito sa paglalakad patungo sa sasakyan. "Bye, Dad. Thank you." Paalam niya dito. Saka muling inabala ang sarili sa ginagawa. Matapos maayos ang mga papeles, ay isang simpleng kasalan ang naganap. Ang bisita ay ang dalawang malalapit na kaibigan ni Dylan at simpleng selebrasyon lamang. Hindi dumalo ang ama ni Dylan sa kasal dahil nahirapan daw umano itong kumilos dahil may sakit. Hindi na kwinestyon yun ni Dylan. Mas okay sa kanya na wala ang ama. Ramdam kasi ni Dylan na napipilitan lamang to. "Saan tayo mag-honeymoon?" Malambing na tanong ni Kathleen kay Dylan pagkatapos ng kasal nila. "Gusto ko sana sa Switzerland. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun eh." Yumaka pa ito mula sa kanyang likuran.
Maganda nga ron. Kaso may problema tayo, Kathleen. Malungkot na sabi ni Dylan sa babae. Nakuhold ang lahat ng laman ng bank account ko. Maging ang ipon nung nasa outer space ako ay kasamang hinold ni Daddy. Lumukot ang mukha nito. Ano? Pambihira naman yung Daddy mo. Masyadong pinapakialaman ng buhay mo. Bahagya itong lumayo kay Dylan. Nagulat siya sa inasta ni Kathleen. Hindi ko kasi talaga napaghandaan na gagawin to ni Daddy sa akin. Hindi makatingin ng diretsyo na pahayag niya sa babae. Rumihistro ang pagkagulat sa mukha ni Kathleen. Nagpabatsyak ito na ani may batang inigawan ng pagkain. Ang OA ng Daddy mo. Paano tayo niyan? May malalapitan pa naman ako. Sabi niya dito na lalong ikinasimangot niya. Sorry, Kat. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari to. Paumanhin niya sa asawa. Nakita niya ang pagbabago ng timpla ng mood ni Kathleen. Hihingi pa naman sana ako sa'yo ng pang-shopping sa France. Tapos ganito. Bad trip. Kandatulis ang musong sabi nito. Ngayon lang niya nakitang umustan ng ganoon ng babae. Mula sa pagiging soft-spoken, ay biglang lumakas at lumaki ang boses nito. Hindi siya nakaimik. Sa kanya ay walang problema yon. Magbibigay siya dito kahit magkano. Pero mabubuking siya ng babae kung binigyan niya ito ng pera. So paano ngayon? Paano mo ka mabibigyan ng magandang buhay? Tumayo ito at pinagsalikop ang mga braso sa kamay niya. Inakbayan niya ito at kinabig palapit. Gagawan ko na lang muna ng paraan. Marami akong malalapitan. Pwede din ako mag-loan. Hindi ito kamibo. Tinabig nito ang braso ni Dylan at pumasok ito sa kwarto. Pagbalik nito ay bihis na to. Gawan mo ng paraan ng pang-shopping ko sa France. Kakakasalang natin wala ka man lang cute sa akin. Saan ka pupunta? Nagtataka niyang tanong. Maghahanap ng pera. Walang ganang sagot ni Kathleen. Napasunod na lamang siya ng tingin sa babae. Magdamag itong hindi umuwi. Nang umuwi ito ay umaga na. Naabutan pa siya nitong nagkakape. Pwede ko bang malaman kung nasan ka buong magdamag? Mahinahon niyang tanong nang pumasok sa pinto ang babae. Ngunit hindi siya nito pinansin. Tuloy-tuloy itong pumasok sa kanilang silid. Aminin man niya o hindi, ngunit parang tama nga yata ang kutob ng daddy niya. Hindi niya inasahan ang naging reaksyon ni Kathleen nang sinabi niyang wala na siyang pera. Bigla itong nawalan ng gana sa kanya. Tumayo siya para sundan ito sa kwarto. Kailan mo nga pala lilipat ang mga gamit mo dito? Tanong niya nang maabutan itong nagbibihis. Simula kasi nang kinasal sila ay hindi pa nito dinadala sa bahay niya ang mga gamit nito. Kakaunting damit lang ang dala nito. Wala akong time. Alam ni Dylan na wala itong gana makipag-usap sa kanya. Naiiling na lamang siya nang makita niyang pumesto na ito ng higa sa kama. Mukhang wala pa itong tulog. Muli siyang bumaba at inabala na lang ang sarili sa paglalaro ng online game sa may sala. Samantala, kulang na lang ay umusok ang bunbunan ni Felicity nang mabalitaan na hindi pumayag na magpakasal sa kanya si Dylan Patterson. Nalaman pa niya na nagmadali itong magpakasal sa iba. Hindi papayag si Felicity. Hindi siya papayag na mapunta sa ibang babae si Dylan. Si Felicity ay pangalawang anak ni Francis Ward. Dati siyang sikat at pinakabatang fashion designer sa Amerika na may screen name na Night Kisses. Kasosyo niya sa negosyo ang best friend ng Kuya Randy niya na si Daniel. Kasalukuyang nakaupo si Felicity sa pwesto ng ama niya bilang pangalawang CEO ng The Billionaires App. Si Felicity mismo ang nagpa siyang isali ang sarili sa app nang malaman niyang member ng The Billionaires App si Dylan. Kaya kinuntsaba ng babae ang ama ni Dylan para siya ang ma-match sa anak nito sa app na yon. Bilyon ang ginasta niya para lamang sa lalaki. Palagi itong nasa kalawakan noong mga nagdaang mga taon. At ngayon na nakapahinga ito sa trabaho nito bilang astronaut, ay kailangan niyang gumawa ng paraan para mapasa kanya na ito. Subalit paano pa niya gagawin yon kung nag-asawa na ang magaling na lalaki? Madam, uuwi ka na, kadarating mo lang ah. Puna ni Donnelly nang mapansin nitong paalis si Felicity. Oo, sumasakit ang ulo ko. I need rest. Sagot ni Felicity bago naglakad palabas ng opisina. Wala siya sa mood magtrabaho ngayon. Hindi mo mag-read sa isip niya si Dylan. Sumasakit ang dibdib niya sa isiping tinanggihan siya ng lalaking matagal na niyang lihim na minamahal. And worst, nagpakasal pa ito sa iba. Pagdating ni Felicity sa bahay, ayangan na kaagad na 5 taong gulang ang bumungad sa kanya. Natigilan siya saglit. Nakangiti ito habang nakatunghay kay Felicity. Pagod siya sa maghapang pagtatrabaho sa opisina. 10 kumpanya ang pinapatakbo niya sa loob ng isang opisina.
Maliban pa sa The Billionaires app na tuwing Biyernes ang schedule ng pasok niya. Bahagya lang niyang ginulo ang buhok ng anak at niligpasan na ito. Nadaanan niya sa may sala ang inang si Mrs. Ward. Kailangan ka ng anak mo, Feliz. Iparamdam mo naman sa bata ang pagkakaroon ng isang ina. Nasa tono ni Mrs. Ward ang pagdaramdam dito. Muling sinulyapan ni Felicity ang anak. Tulad ng dati, nakasunod ito sa likuran niya at nakatingin lang sa kanya. Si Brighton ay bunga ng isang pagkakamali nang minsan pumatol si Felicity sa isang one-night stand sa customer ng bar niya sa Texas. Ito ang dahilan kaya hinahabol niya si Dylan Patterson, ang ama ng anak niya. Galit na galit ang daddy niya noong malaman na nabuntis siya ng kung sino. Sinubukan niyang hanapin si Dylan noon para panagutan silang mag-ina. Ngunit wala ito palagi sa Earth. Namatay si Mr. Ward sa cardiac arrest 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi pa rin niya naibibigay ang gusto nito na hanapin ang ama ng anak niya. Yun kasi ang nais ng daddy niya, ang mabigyan ng kumpletong pamilya si Brighton. Kung siya lang ay hindi naman para habulin niya si Dylan. Kaya naman niyang buhayin ang anak niya. Namatay ang daddy niya habang nakakandong dito si Brighton. Iyak nang iyak noon ng bata habang nakikita kung paano higitin ni Mr. Ward ang huling hininga. Simula noon ay hindi na makausap ang bata, palagi itong tulala. At kapag may gustong sabihin ay sumesenyas lang ito na tila ba isang pipi. Marahil ay nagkaroon ito ng trauma. Sabi ng mga doktor ay kusa raw magbabalik sa dati ang bata. Brighton anak, sa Sunday na lang tayo mag-play ha? Pagod ang mami. Lumuhod si Felicity upang yakapin at mahalikan ito sa noo. Wala naman itong emosyon na nakatingin sa kanya. Nawala ang mga ngiti sa labi nito na nakapaskil kanina. Alam naman niyang malaki ang pagkukulang niya sa anak, ngunit napakalaking responsibilidad ang meron sa kanya sa negosyo ng pamilya nila. Pinaghatian na nga nila ni Randy ang responsibilidad sa mga negosyo nila. Pero hanga siya sa kapatid niya dahil nagagawa pa rin itong magkaroon ng panahon sa pamilya nito. Naiiling na lamang ang ina niyang si Mrs. Ward. Lumapit ito sa apo at dinala ang bata sa may sofa. Kung workaholic ang anak nito na si Randy, ay mas malala si Felicity. Kaya nang makatulog ang bata ay pinuntahan ni Mrs. Ward ang anak sa kwarto. Feliz anak, pwede ba tayo mag-usap tungkol sa anak mo? Nakatatlong katok na ang ginang sa pinto pero hindi tumutugon si Felicity. Kaya muli pa itong kumatok. Mom, pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Tugon ng babae. Hindi na nag-abalang pagbuksan ng pinto ang ina. Kaya walang nagawa ang ginang kundi umalis. Nang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng meeting si Felicity sa isa niyang kliyente. Katatapos lang ng meeting nila sa isang restaurant nang mapansin niya ang isang babae. Sino bang hindi makakakilala dito? Isa itong sikat na social climber at gold digger sa Texas. Paborito nitong tambayan noon ng space bar niya sa Texas kaya kilala niya ito. Doon ito nag-hunting ng matatabang isda. Hindi mahahalata na may dark side hustle ito dahil sa maamo at mahinhin itong kilos. Alam niya rin na nabingwit nito si Dylan ayon kay Mr. Patterson. Kaya nga gumawa ng paraan ng Ginoo para hindi masimot na babae ang kayamanan ng anak nito. Nagulat nga rin siya nang ipakita sa kanya ng Ginoo ang larawan ng asawa ni Dylan. Hindi niya akalain na pumatol si Dylan sa isang notorious gold digger. Sa bagay, ano bang alam nito? Palagi naman itong wala sa Earth kaya mahina ang radar sa chismis tungkol sa mga taong madalas na tambay sa bar niya sa Texas. Alam niya ang karakas ng mga tambay sa bar niya dahil na rin sa mga tauhan niya roon na regular na nagre-report sa kanya noong hands-on pa siya sa bar niya. Nang matapos makipag-usap ang babae sa matandang lalaki na kausap nito, ay saka lumapit si Felicity kay Kathleen. Hi, can I join you? Nakangiting tanong niya rito. Mukhang hindi siya trip ng babae dahil nakasimangot ito. And who are you? Nakataas ang kilay na sabi nito. Hindi pa man ito pumapayag ay kusa na siyang umupo sa bakanting upuan sa harap ni Kathleen. I think malaki ang pangangailangan mo ngayon, miss. Aside from your husband kasi ay sumasideline ka na naman sa iba. Walang prenong sabi niya sa babae. Kumulubot ang pagitan ng kilay ng babae sa sinabi ni Felicity. Alam mo to ng asawa mo? Dagdag pa niya at halatang nairita ito. At bakit? Sino ka naman para makaalam sa buhay ko? Lalapit-lapit ka rito tapos pagsasalitaan mo ako ng ganyan? I know you, Kathleen Beltran. A social climber and the gold digger, right? Ngumisi siya dito. Bakit hindi ka nalang makipag-deal sa akin? What the hell? Nagpipigil nitong sabi. Bahagya siyang tumawa ng mahina. Huwag mo nang ikailapa, Kathleen.
Alam kong tambay ka sa Space Bar sa Texas at narito ka sa Pilipinas dahil sa husband mo na akala mo ay mayaman, pero napeke ka. Alam kong kailangan mo ng pera, tama? Alam ko rin hindi ka na mabubuhay nang walang million sa bank account mo. Mamamatay ka kapag hindi natustusan ng luho mo. Diretsahin mo nga ako. Ano bang ibig mong sabihin? At sino ka para paratangan ako ng mga ganyan? Inis na sabi nito. As I said, I know you. Ano bang kailangan mo? Sell your husband to me. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Felicity. Hindi niya nilulubayan ang tingin ng babae, kaya nakita niya ang biglang kislap sa mga mata nito. Dumiretso ito ng tingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. How much is your husband? Dagdag pa niya. Umiling ito at ngumiti. Are you serious? Ang dami talaga nagkakagusto sa kanya at ikaw ang pinaka-desperate. Sarkastiko nitong sagot. Kinagat ni Felicity ang sulok ng labi at saglit na tumingin sa ibang direksyon na halatang nagpipigil sa inis. Muli siyang tumingin sa babae. Nakakapikon ng babaeng to. If I know, nagpapakipot lang ang bruha at nag-iisip ng halagang ipipresyo sa asawa. Sa isip-isip niya. May dahilan ako para gawin to, Miss Beltran. I mean, Mrs. Patterson. Sabi niyang may himig ng pag-uuyam. Oh, willing to be a mistress? Pangiinsulto nito sa kanya. Kumibit balikat si Felicity bago sumagot. I don't care what you think and what you're saying. I'm asking you, how much is your husband? Bigla itong napaisip. Sabagay, wala naman ako mapapala sa asawa kong yun. Ang boring nang ang kasama, wala pang pera. Ewan ko ba kung bakit nagpakasal ako sa lalaking yun? Nadala ako sa itsura niya. Akala ko kasi mayaman siya. Takot naman pala sa ama ang loko. Hindi mo talaga mahal ang asawa mo, no? Nakakain ba pagmamahal? Mabibigay ba niya ng pangangailangan ko? Hindi ko kailangan ng itsura at sex lang. Mas magiging masaya ako sa pera. Malulosyang lang ako sa kanya. Ni magbakasyon nga sa Boracay, hindi afford ng lalaking yun. Puro gandang lalaki lang naman ang meron siya. Wala namang pera. Tumawa pa ito habang minamaliit ang asawa. Well, since wala rin naman palang kwenta para sa'yo si Dylan, do we have a deal now? Masyado mong pinapahaba ang usapan. 200 million. Kaya mo, miss? Nakataas ang kilay na sabi nito. Tutal mukha ka namang mapera na desperado sa asawa ko. Sige, 200 million. Sayong-sayo na siya. Wala siyang issue. Gwapo pa at mabango. Maliban lang sa wala siyang pera. Ano, deal? Consider it done. He's mine now. Pero gagawa ako ng agreement. Mahirap na baka bigla kang bumalik kaya mas maganda na may kasunduan tayo. Yun lang pala eh. Piprima ako. Hindi ko babalikan pa ang lalaking yun. Ang asawang walang silbi, binibenta yan. Maarteng saad ng babae. At isa pa, mas okay sa akin ng 200 milyon kaysa sa kanya. Gusto mo bang i-post ko pa siya sa marketplace na sold na siya para wala nang makaagaw sa kanya sa'yo? Are you crazy? Ah, hindi. Joke lang. Ano, babayaran mo na ba ako? Para makapunta na ako sa Europe. Atat nitong tanong. I just texted my lawyer. He's on his way bringing the agreement. He's expert to this kind of matter, kaya mabilis lang siya nakagawa ng agreement. In-instruct ko na rin siya sa mga ilalagay niya ron. Go ahead, order anything you want while waiting for him. My treat. Wow, yan ang gusto ko. Mabilis. Masayang bulalas nito saka tinawag ang waiter at umorder ng pinakamahal na wine at steak. Mukhang hindi ito pinakain ng katagpo nitong matanda kanina, kaya siguro nakasimangot ng lapitan niya. Nakalipas ang halos 30 minutes ay dumating na ang abogado ni Felicity dala ang agreement na sabay na agad nilang pinirmahan ni Kathleen sa harap ng abogado. Pagkatapos ay inabot na niya ang cheque sa babae. Nanginginig at excited na hinablot yun ni Kathleen. Nakangiting hinalikan pa nga ang kapirasong papel dahil sa labis na tuwa. Pagkasuri sa nakasulat na halaga, ay nagniningning ang mga matang ipinasok yun ng babae sa loob ng clutch bag nito. Thank you. Makakapag-around the world na naman ako nito. Masayang sambit ng babae kay Felicity. Don't worry, sa'yo ng asawa ko. No return, no refund. Agad itong tumayo at walang pakialam na umalis. Sinundan ng tingin ni Felicity at ng lawyer niya ang babaeng papalayo. Naiiling na lamang siya sa kasakiman at pagkamukhang pera ng babae. Bakit nang lipa na ang mga ganitong klase ng babae sa mundo? Magpapakilalang mayaman. Yun pala ay palabas lang para sa peperahang lalaki. Tulad ni Kathleen,
Isa itong private escort girl na sumasama sa kung kani-kaninong mayayaman para lang sa pera. Hindi niya rin alam kung bakit hindi muna kinilala ni Dylan ang totoong katauhan ng inasawa nito. Nakadama siya ng awa para sa lalaki. Hindi na nga ito minahal ni Kathleen, nagawa pang ibenta. At hindi siya nagigilty sa ginawa niyang pagbili sa lalaki. Mas mapapabuti ito sa kanya kaysa kay Kathleen. Tumayo na rin siya at nagpaalam sa abogado niya. Kailangan na niyang maghanda para sa paglipat nila ng anak niya. Sa bahay ni Dylan ay takang-taka siya nang makitang isinisilid ni Kathleen ng kakaunting mga gamit nito sa loob ng maleta. Anong ibig sabihin nito, Kath? Tanong niya habang pinagmamasan ng asawa sa ginagawa. Kadarating lang nito tapos biglang mag-iimpake. Hindi na ako masaya sa'yo, Dylan. Ayaw ko na sa marriage na to. Wika ni Kathleen habang abala ang mga kamay sa paglagay ng mga gamit sa luggage. Ganun na lang ba yun? Maghihiwalay tayo kasi ayaw mo na. Naguguluhan niyang sabi. Gusto niyang sabihin dito na siya nga ay hindi sumuko sa kabila ng mga pinagagawa ni Kathleen. At sa tuwing uuwi ito ay iba-ibang pabango na aamoy niya sa babae. Gusto niyang isumbat yun, ngunit nagpigil pa siya. Gusto niya ring sabihin dito na pinipilit niya itong mahalin para mag-work ang marriage nila. Pero para saan pa ba? Mukha namang desidido na itong iwan siya. Kath, mag-usap tayo. Ano bang problema at gusto mo na akong iwan? Ginagawa ko naman ang lahat ah. Basta. Ayoko na. Wala naman ako mapapala sa iyo eh. Hindi mo kayang ibigay ang mga luho ko, Dylan. Inabot nito sa ibabaw ng kama ang malaking shoulder bag at isinukbit sa balikat. Ngunit mabilis na hinawakan ni Dylan sa braso ang babae. Kaya nalaglag ang bag nito. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa iyo, Kathleen. Material na bagay lang ba makapagpapasaya sa... Hindi natapos sa pagsasalita si Dylan nang pareho silang napatingin sa nalaglag na bag ni Kathleen. Sumabog ang naman yun sa sahig. Nagtatakang tumingin doon si Dylan. Napakaraming pera. Tarantang pinulot ni Kathleen ng mga pera at muling isinilid sa bag. Saan nanggaling yan, Kathleen? Usisa niya dito. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, ngunit hindi ito tumitingin sa kanya. Wala ka na ron. This is my money. Period. Tinabig siya ng babae at hinila nito ang gamit palabas ng pinto, pero humarang doon si Dylan. Hahayaan kitang umalis. Pero sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin. Umigting ang panga ni Dylan. Pinag-aralan niyang mahalin ng babae, pero ganito lang ang gagawin nito sa kanya. Ipinaglaban niya ito sa daddy niya at kaibigan, tapos ganito lang ang mapapala niya. How pathetic he is. Nagkamali nga talaga siya ng pinaglaban. Okay, total naman iaalis na ako at wala na akong mapapala sa'yo. Sasabihin ko na rin sa'yo ang katotohanan. What's the truth? Sigaw na tanong ni Dylan. Pera ang pinaka-importante sa akin, Dylan. Hindi itsura. Wala akong pakialam kahit ikaw ang pinakagwapo at pinakamabait sa mundo. Kung wala kang pera, bali wala ka para sa akin. Napeke mo ko. Akala ko pa naman mayaman ka. Yun pala tatay mo lang ang mayaman. Kaya iiwan na kita, okay? How dare you, Kathleen? Wala ka nang magagawa dahil nag-decide na ako. At siya nga pala, may pupunta dito sa bahay mo. Baka bukas o sa susunod na araw. Sabi nito sabay layas. Naiwang natitigilan si Dylan sa sinabi nito. Anong sinasabi mo, Kathleen? Habol niya dito, ngunit dire-diretso na itong lumabas. Naguguluhang napahilot si Dylan sa noo. Siguradong mapapahiya siya sa ama kapag nalaman nito ang ginawa ni Kathleen. Hindi siya apektado sa ginawa ng babae. Ang pinaproblema niya ay ang sasabihin ng kanyang ama. At isa pa, bigla siyang nanghinayang sa kasal nila dahil wala pa silang isang buwan na kasal. Kinabukasan, nagulat si Dylan nang makarinig ng ingay. Inaantok na lumabas siya ng kwarto. Nagsalubong ang kilay niya nang may nakitang bata sa sala. Tahimik itong nakaupo sa sofa. Naririnig din niya ang boses ng isang babae na parang may pinagagalitan. Kinusot-kusot niya ang mga mata. Nananaginip ba siya? Ngunit naroon pa rin ang bata pagtingin niya sa sofa. Kaya sinampal niya ang sarili. Pero naroon pa rin ito hanggang sa bumaling ang tingin ng bata sa kanya. Ngumiti ito sa kanya at kumaway. May kung ano humaplo sa puso niya nang matitigan ng bata. Pakiramdam niya ay para siyang nananalamin. Bangungot na yata ito dahil imposible naman na parang may resemblance nila nito. Nang silipin niyang muli ang bata ay may kasama na itong mestisang babae na ubod ng ganda. Nagtaka siya lalo. Sino ba mga to na basta na lamang pumasok sa bahay niya? Hindi man lang siya in-inform.
Maging ang kasambahay niya ay aligaga sa pagpasok ng mga gamit ng mga to. Para saan naman ngayon? Binenta ba ng daddy niya ang bahay niya na regalo nito sa kanya? No, it can't be. Malaki na rin ang nagastos niya sa bahay na ito noong pinarenovate niya. Hanggang sa biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Kathleen bago ito umalis kahapon. Pero bakit? Sumeryoso siya nang tumingin sa kanya ang babaeng mestiza at maganda. Sino kang basta-basta na lamang pumasok sa bahay ko? Mariin niyang tanong sa babae. Tumitig sa kanya ang babae. Parang biglang natunaw si Dylan sa uri ng tingin nito. She's intimidating but attractive. Really attractive and beautiful. Biglang kumabog ang dibdib niya. Takot ba yun sa babae o ano? Aminado siya mula nang naging puspusan siya sa pagiging astronaut ay nawala na ang pagiging madiskarte niya sa babae. Kaya naman ngayon ay para siyang hiyang-hiya na hindi maintindihan. Hindi ba sinabi sa'yo ng fake mong asawa? May katarayan na sabi ng babae. Nasaan ang kwarto na pwede sa bata? Diretso at walang kiming tanong ng babae. Napubuntong hininga si Dylan. Iba din ang katarayan ng babaeng ito. Akala niya ay ito ang may-ari ng bahay niya. Sinabi niyang may pupunta dito, pero hindi ko na-expect na dito titira. Pahayag niya na medyo naiirita na rin. Ako ang asawa mo, at dito na kami titira ni Brighton. Ako si Feliz. Mataray na pagpapakilala nito sa sarili. Pakidala sa taas ang mga gamit namin. Baling at utos ni Feliz sa kasambahay ni Dylan. Teka sandali, trespassing itong ginagawa niyo. At saka anong asawa? Awat ni Dylan dito. Binenta ka na ni Kathleen sa akin. Kaya simula ngayon, dito na kami titira ng anak ko. May kinuha itong papel at iniladlod yan sa harapan ni Dylan. Ako ang legal mong asawa. This is the evidence. Ngayon, naguguluhan si Dylan sa nangyayari. Wala siyang maintindihan. At ngayon siya nakakita ng babaeng matapang at walang pakundangan. Wala sa sariling bumalik si Dylan sa loob ng silid niya. Sinarado niya ang pinto at nilak yun. Mukhang kailangan niyang bumalik sa pagkakatulog dahil parang panaginip lang ang nangyayari. Ngunit paupo pa lang siya sa kama ay biglang may kumatok. Sumungaw ang ulo ni Dylan sa pinto. Ano? Irita niyang tanong. May kailangan ka ba? Oo. Ito ang silid natin, hindi ba? Usapan nitong tinulak ang pinto, ngunit humarang si Dylan doon. Ang ibig mong sabihin, dito ka matutulog? Pati ba naman ang sarili niyang sigid ay papasukin ng babaeng to? Oo, syempre. You heard it right. We're married, remember? Wala nang nagawa si Dylan nang tinulak nito ang pinto hanggang sa tuluyan itong makapasok sa kwarto niya. Pagkapasok sa silid ay napasimangot ang babae habang iniikot ang paningin. Papalitan ko ang ayos ng kwarto na to Masakit sa mata. Reklamo nito. Masyadong masculine ang kulay ng wall. Mas okay ang may pink na combination color. Wala sa loob nitong sabi. Pink? Laglagang pangang bulalas niya. Excuse me lang Kwarto ko to. Wala kang karapatang makialam dito. Napipikon na sabi ni Dylan. Biglang nagkaroon ng problema si Dylan dahil sa biglang pagdating ng mga ito sa buhay niya. Tumingin siya sa hawak nito. Marriage certificate yun. Patingin nga niyang hawak mo na pinapakita mo kanina. Agad naman itong ibinigay ni Felicity. Hindi yan fake. Hindi katulad na sa inyo ni Kathleen. Sabi ng babae habang pinasadahan ni Dylan ang tingin ng papel. Binasa niya ang bawat detalye na nakasulat sa certificate at nagulat siya na nakapirma nga siya doon. At totoong marriage certificate nila yun ng nagngangalang Felicity Marie Vard. Lalong sumidhi ang sakit ng ulo niya. Ito pala ang babaeng pilit na pinapakasal sa kanya ng ama. Gusto niyang manghinayang. Ubod naman pala ng ganda ng Felicity. Akala niya matrona. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin to? Paano ako nakasal sa'yo? Tanong niya kay Felicity. Okay, magpapakilala ako sa'yo. Ako si Felicity Vard. Natatandaan mo ba na pinapirma ka ng daddy mo ng isang kontrata para sa isang business deal? So ito na yun. Pinirmahan mo nang hindi mo binabasa. Medyo engot ka rin pala, no? Gwapo pero engot. Nagulantang si Dylan sa sinabi nito. What? Kunot noon niyang sambit. Nasabi kong medyo engot kang gwapo dahil pirma ka ng pirma. What if ang pinirmahan mo'y kasulatan na papatayin ka na pala kinabukasan? O kaya naman itatapon ka mag-isa sa kung saang planeta? I trusted Dad. That's why. Malay ko bang lililangin niya ako? Well, he already did. Ibig sabihin nun ako ang asawa mo at may karapatan akong tumira dito.
Anitong isa-isang ipinasok ng kasambahay ang mga maleta nito sa loob ng kwarto. Napahimas na lang sa sentido si Dylan. Naisahan siya ng daddy niya. Sa puntong ito, talo siya. At tama si Felicity. Engot nga siya. Pero at least pinuri siya nito na gwapo. Kaya napangiti siya sa isip. At isa pa, Dylan, hinayaan mong si Daddy Divang mag-ayos ng mga kinakailangan para sa kasal niya ni Kathleen. Kaya siyang nagpagawa ng fake marriage certificate niya ni Kathleen. Kinuntsaba din niya ang kaibigan niyang judge. Ganyan kaboto sa akin ang daddy mo. Kaya wala kang choice kundi tanggapin ako sa buhay mo. Maging ang anak ko. Dagdag pa nito. And one more thing, my dear husband. I bought you 200 million pesos to your fake wife. Kahit mahal ka, binili ka. Kaya umayos ka sa amin ng anak ko. Kathleen really did that? So sa'yo pala galing ang marami niyang pera? Correct. Di ka naman niya mahal kaya huwag ka nang maghinayang sa gold digger na yon. Magsasalita pa sana si Dylan pero hindi pa pala tapos salita niya ang babae. I have a question. Why did you decline me to be your wife from the Billionaires app, mister? At mas pinili mo ang gold digger na yon? Sorry, I thought you're an old woman, Matrona. Gustong matawa ni Dylan. Huh? Really? Old woman? Sa ganda kong to? Well, you bought me, so I can say Matronang cougar ka. What the? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ikaw na nga niligtas sa Kathleen na yon? Napairap si Felicity. Well, apparently, totoo naman. So tell me, na-love at first sight ka ba sa picture ko sa The Billionaires app, kaya kahit kasal na ako sa iba, gusto mo pa rin ako maging asawa? Paano ko sabihin ko sa'yong oo? Well, maganda ka naman. Pero hindi ako easy to get eh. Kahit binili mo ako at gumastos ka ng billion sa Billionaires app for me. Sorry, pero hintayin mo muna ako ma-inlove sa'yo. Yan eh kung magagawa mo. Mayabang ka masyado. Palibhasa akong gumawa ng paraan na mapunta ka sa akin. Pero tingnan natin kung hindi ka ma-inlove sa akin. I doubt it. Maganda ka lang, pero hindi ko tipong arrogant woman and dominated. Pagkasabi nun ay tinalikuran na niya ang babae. Lumabas siya ng silid. Nagpupuyos ang loob ni Dylan. Pupuntahan niya ang ama. Kailangan magkausap sila. Dali-dali siyang lumabas ng bahay kahit na nakapuntulog pa siya. Halos pali pa rin niya ang minamanehong sasakyan makarating lang sa bahay ng ama. Isang masamang bangungot ang ginawang ito sa kanya ng daddy niya. Pagdating sa mansyon ng mga magulang, ay naabutan niya ang daddy niya na paalis na patungo sa opisina. Sasakay na sana ito sa kotse nang mapansin siya nito. Dylan anak, what brings you here? Mukhang kagigising mo lang ah. Nakangiting wika nito sa walang kangiting-ngiting si Dylan. Alam nitong galit ang anak dahil hindi na nag-abalang ipasok ni Dylan ang kotse at basta na lamang hinambalang sa gate. Madilim ang mukhang lumapit sa ama si Dylan. Anong ginawa mo sa buhay ko, Dad? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasal na pala ako kay Felicity? I trusted you. Magkahalo ang pagdaramdam at galit na bungod niya sa ama. I'm sorry, but this is for your own good, Dylan. Kay Felicity mas mapapabuti ka. Did you know na binenta ka ni Kathleen kay Felicity? O si? Pera lang talagang habol sa'yo ng babaeng yun. Nang makita niyang hindi ka naman ganun kayaman, di ba tama ako nang sinabi ko sa'yo? Tura nitong pilit ng humingiti. Nakahawak sa bewang na napabugan ng hangin si Dylan at di malaman kung saan direksyon titingin bago sumagot sa ama. Sinabi na sa kanya ni Felicity that she bought me for 200 million. But I don't believe her. Hindi gagawin ni Kathleen yun, Dad. Kalmado namang nagsalita ang ama. Relax, iho. Nasa bahay mo na ba si Felicity? Tanggapin mo na lang na siya na ang kapalaran mo. Sarado na ang kasunduan namin sa Billionaires. Hindi na pwedeng baguhin. Officially announced na kayo sa lahat na kasal na. At nagkatuluyan because of that app. Fuck that app. Nagpipigil sa inis na bulalas niya. Nilinlang niyo ako, Dad. Yung mga papeles na pinapirmahan mo sa akin ay isa palang marriage contract. Paano mo nagawa to sa akin? Sabi niyang napapahilot na lang sa pagitan ng mga kilay. Balang araw anak, maiintindihan mo rin ako at si Felicity. Lalo na kapag naging ama ka na. Pag-usapan niyo ni Felicity ang bagay na yan. You are meant to be. Tanggapin mo na lang yun, son. I like that woman for you. Kaya sana wag mo siyang sasaktan. Mahalin mo siya at ang anak niya. You will never go wrong when you choose to accept and love them, Dylan. I promise you that. Sumakay na ito ng kotse at minitian pa ang anak ng nakakaloko bago tuluyang umalis. Tumawa si Dylan ng mapakla. Damn that arrogant woman. Naiinis siya dito, lalo na ang dating ng babae. Balak pa yata siyang underin ng Felicity na yon.
Sa inis ay tinadyakan niya ang paso ng bulaklak na nasa harapan niya. Nagpupuyos na naman ang kalooban niya na nagmaneho pa uwi. Pagkadating niya sa bahay ay nadatnan niyang pinapakialaman ni Brighton ang mga gaming controller ng PC games niya. Gusto niyang mainis dahil at home ang mga ito sa bahay niya. "What are you doing?" May iritasyong tanong niya sa bata. Nagulat naman ang bata at binitiwan ng hawak bago lumingon sa kanya. "Bakit mo pinapakialaman ng gamit ko? Who gave you permission, kiddo?" Nakita niya ang paglunok ng bata. Natakot yata ito sa kanya dahil hindi ito nakapagsalita. "Hindi mo ba naririnig? Sagot!" Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha nito. Talagang hindi kanya sasagutin dahil hindi siya makapagsalita. Simula nang masaksihan niya pagkamatay ni Daddy, nagkaganyan na siya. Ang sabi ng doktor, pansamantala lang daw yan, pero 1 taon na ganyan pa rin siya. Mula sa likuran niya ay sumulpot si Felicity. Muling tumingin si Dylan sa bata. Nakaramdam siya ng awa dito dahil pinagalitan niya to. Nakita niya ang paglabi nito na parang iiyak. Gusto niyang humingi ng pasensya sa bata, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Anyway, papasok na ako. Laura, ikaw na bahala sa bata." Sabi ni Felicity sa yaya ni Brighton na kasama din itong dumating sa bahay ni Dylan. Dumiretso si Felicity palabas at hindi nag-abala magpaalam sa anak. Napansin naman yun ni Dylan. Sumunod lang ang bata hanggang sa pinto. Kinuha ni Dylan ang remote control at iniabot sa bata. "Sige lang, gamitin mo lang to. Hindi naman ako galit. Nagulat lang ako kanina. Pasensya ka na ha," sabi niya dito. Tumingin naman sa kanya si Brighton at malungkot na umakyat lang sa silid nito. Kaya napasunod na lamang siya ng tingin sa bata. Sino kaya ang ama ni Brighton? Marahil sa kasungitan ni Felicity kaya hindi nito nakasundo ang ama ni Brighton. Kawawa naman ang anak nila. Sa isip-isip niya. Nang sumapit ang gabi, papasok na sana sa banyo si Dylan nang bumukas ang pinto ng silid. Bahagya siyang napapitlag at napabugan ng hangin sa inis. Muntik na kasing malaglag ang tuwalya na nakatapi sa kanyang balakang. At isa pa, ay hindi kasi siya sanay sa presensya ng babae, kaya nagulat siya sa pagpasok nito. "Paninindigan mo pa talaga na dito ka matutulog sa kwarto ko?" Inis na singhal niya sa babae. "Of course, I am your wife." Nakaarko ang kilay na sabi nito. Kumuha ito ng tuwalya at inunahan siya sa banyo. Mahinang napamura na lang si Dylan. Wala siyang magawa kundi ang hintaying matapos ang babae. Pakiramdam niya ay siya ang nakikitira ngayon sa sarili niyang bahay. Napaka-arogante talaga ng babaeng yun. Reklamo niyang bulong. Pabalibag niyang isinara ang pinto nang siya naman ang naligo. Tila wala naman yun sa babae. Mukhang manhid ito at walang pakialam. Paglabas ni Dylan ay wala na si Felicity, kaya nakahinga siya ng maluwag. "Ay, salamat umalis din sa wakas." Bulalas ni Dylan nang makitang wala na sa kwarto ang babae. Wala siyang kanainisan ng buong maghapon dahil gabi na ito nakauwi. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang babaeng yun. Lumabas siya ng veranda ng silid at nagtrabaho sa kanyang laptop. Kailangan niyang i-check ang mga datas and report na ipinasa ng kanyang mga tauhan sa mga kumpanya nila. 11:00 na ng gabi nang matapos sa ginagawa si Dylan. Pahikab na tiniklop niya ang kanyang laptop. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. Nakita niyang tulog na ang babae sa kama. Hindi niya napansin ang pag-uwi nito kanina dahil tutok siya sa ginagawa sa laptop niya. Hinubad niya ang suot na puting t-shirt at short. "Anong ginagawa mo?" Narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya rito ng mabilis. "Matutulog? Ano pa ba?" Iritan niyang sagot. Saglit pa siyang nag-push up at in-stretch ang katawan, suot lamang ang boxer short kaya kitang-kita ni Felicity ang maganda niyang pangangatawan. "Oo nga, matutulog ka. Bakit ganyan ang suot mo?" Mataray na punan ng babae sa kanya. Nginisian niya ito bago siya sumagot. Sa ganito ako matulog eh. Minsan pa nga brief o kaya wala akong suot kapag natutulog. Masama ba?" Pangiinis ni Dylan dito. "Ha? Seryoso?" Bulalas ni Felicity. "Huwag naman yung walang kahit na anong suot. Nakakahiya naman sa akin, no?" Reklamo nito. "Magdusa ka. Inasawa mo ko eh. Pwede ka namang lumipat sa guest room kung ayaw mo makakita ng lalaking hubo kapag natutulog." Pigil ang ngising tura ni Dylan bago humiga sa kama, sabay hinatak ang kumot sa asawa at tumalikod sa babae. Inis namang nakipagtatakan ng kumot si Felicity sa lalaki. "Ano ba naman yan?" Singhal ni Felicity. "Akin to, kumuha ka ng sayo." Muling hinatak ni Dylan ang kumot pabalik sa kanya. "Wala ka talagang galang sa babae, no?" "Meron naman sana,
Kaso para lang dun sa maayos kausap at hindi sa babaeng tigre na katulad ng iba dyan. Pasaring ni Dylan. Pumikit na siya at nanahimik. Walang modo. Inis na bulalas ni Felicity. Tumayo ito para kumuha ng kumot sa cabinet. Padabog na pinagpagang kumot at bubulong-bulong na humiga sa tabi ni Dylan. Kinabukasan, painat na gumising si Felicity at pasipa na itinulak ang lalaking katabi niya. Kaya nahulog ang kalahating parte ng katawan ni Dylan sa kama. Good morning, Pilipinas! Malakas na wika ni Felicity habang painat-inat. Naiinis kasi siya sa lalaki dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Ano ba? Galit na sigaw ni Dylan bago bumalik sa pagkakahiga. Inis na tinakpan niya ng una ng tenga. Hindi naman pinansin ni Felicity ang lalaki. Tuloy-tuloy ito sa padabog na kilos. Rinding-rindi tuloy si Dylan sa maingay nitong kilos. Maging ang pinto ng banyo ay binalibag nito ang sara. Oops! Huwag kang titingin. Magbibihis ako. Mataray na sabi ni Felicity nang makalabas na ng banyo. Asawa mo ako, sabi mo, diba? Kaya okay lang yan. Kibit-balikat na sagot ni Dylan na tila sinasadyang asarin si Felicity. Binabwisit mo ba ako? Lumabas ka nga doon. Labas! Inis na pinagtulakan ni Felicity palabas ng silid si Dylan. Hoy, kwarto ko to. Bakit pinapalabas mo ako? Hindi ako lumalabas ng kwarto hanggat hindi ako nagsasawa sa paghiga. Kaya ikaw ang lumabas dahil hihiga pa ako sa kama ko. Inis na kinalampag ni Dylan ang pinto. Umikting ang panga niya at pigil ang panggigigil sa babae. Fine, pero ikaw muna ang lumabas dahil kailangan ko magbihis. I have a job. Hindi mo tulad na narito lang sa bahay araw-araw. That's what we call work smarter, not harder. Ewan ko sa'yo. Labas na muna sabi. Tumalima naman si Dylan. Nang lumabas si Felicity ay nakabihis na ito ng pang-opisina. Iningusan nito si Dylan nang madaanan sa labas ng kwarto. Isang oras siyang pinaghintay na matapos mag-ayos ang babae. Natipiko na talaga siya. Mukhang mai-stress siya araw-araw dahil kay Felicity. Pagkaalis ni babae ay bumaba na rin si Dylan. Hi Brighton. Bati ni Dylan sa bata nang makababa siya sa sala. If you want to play, don't hesitate to use my gaming player ha. If I have time, I'm gonna play with you. Sabi niya dito habang nagtitimpla ng kape. Ang ganoong bagay ay hindi na niya inaasa sa maid. Dahil nasanay siya sa space na walang ibang inaasahan kundi ang sarili lang niya. Ganon din ang buhay niya sa Amerika. American citizen siya at sa Estados Unidos lumaki dahil Pinoy-American ng amang si Dave. Half Pinay, half American naman ang kanyang ina na nasa Estados Unidos ngayon kasama ang tatlo pa niyang kapatid na babae. Tila wala din naman ang mga itong pakialam sa kanilang mag-ama. Ngumiti naman ang bata sa kanya at muling itinuon ang sarili sa pagkain. Sa kabilang banda, hindi makapag-focus si Felicity sa trabaho dahil nasa isip niya ang asawa. Madam, ano bang nangyayari sa'yo? Puno na ang trash bin mo dahil dyan sa katatapon ng nilamukos mong mga papel. Puna ni Donnelly sa kanya. Assistant ito ni John Drive. Nasa kanya ito ngayon dahil wala ang lalaki. Isang beses isang linggo lang kasi siyang pumasok sa Billionaires App office, kaya hindi niya kailangan ng sekretary doon. Don't mind me. Just go back to your work. Sabi niya kay Donna. Bumalik naman ito sa ginagawa habang siya ay hindi pa rin makafocus. Puyat siya at walang maayos na tulog kaya masakit ang ulo niya. Kung hindi lang talaga niya mahal ang lalaking yon, matagal na siyang sumuko. So, how's my sister? Mula sa pinto ay sumungaw si Randy, kasunod dito si Lizelle at tatlong bata. Agad na nagliwanag ang mukha niya nang makita si Randy at ang mga pamangkin. Tumayo agad sa upuan si Felicity para salubungin ng mga panuuhin. May children's party na dinaluhan ng mga bata malapit lang dito, kaya sumaglit na rin kami. Hindi ba kami nakakaistorbo? Pahayag ni Lizelle habang karga ang bunso nitong anak. Hindi naman, okay lang. Pasok kayo. Hinagka niya isa-isa ang mga bata at nakipagbeso siya sa mag-asawa. Saka bumalik siya sa swivel chair. Kamusta si Brighton? Tanong ni Randy, habang nakahawak sa pangalawang anak ang isang kamay nito. Yun, ganun pa rin walang pagbabago. Mahina niyang sagot bago muling itinuon ng mga mata sa computer. Umupo si Randy sa upuang nasa harap niya, habang si Lizelle ay nasa likod ng asawa. Brighton needs more attention, Feliz. Iparamdam mo sa kanya na ina ka niya. Hindi siya gagaling kung kulang siya sa atensyon. Ano bang kasalanan ni Brighton sa'yo para iparamdam mo sa kanya na wala kang pakialam sa kanya? Payo'y natunog sermon ni Randy kay Felicity. Alam kasi nito tungkol sa nakaraan niya. Kuya, mahal ko ang anak ko. Sadyang busy lang ako sa lahat ng bagay.
Nariyan naman si Laura para asikasuhin si Brighton. Sigurado si Felicity na nagsumbong na naman ang mami nila sa kapatid. Siyempre iba pa rin ang alaga at atensyon ng sariling ina. Anyway, sabi ni mami ibalik mo na lang sa mansyon ng bata kung mapapabayaan mo lang siya sa poder ni Dylan. Kaya ako nga siya dinala kay Dylan para makilala niya ang ama niya, para maging malapit sila sa isa't isa. Gusto ko din na buong pamilya, kuya, kaya pinagsiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Kahit na nga nagmukha na akong desperada at matrona sa kanya, ginawa ko. Para lang maagaw siya sa peke niyang asawa, di ba? Paalala niya sa kapatid. Tinigan niya ang ginagawa at hinarap ang pakikipag-usap dito. Hindi ko rin nga alam sa'yo kung bakit kailangan mo pang gumastos, makuha lang siya. Maganda ka naman at matalino. Pwede mo naman sabihin sa kanya na ikaw ang naka-one night stand niya noon at may anak kayo. Hindi ganun kadali yun, kuya. I did something bad to him. Alam niya yan. Lalo na siyang magagalit sa akin. Sino bang matinang babae nilalagyan ng pampatulog ang inumin niya para lang maangkin siya? Kasalanan ko nga kung bakit ilang buwan siyang hindi nakasama sa space noon, di ba? Dahil nalasing siya at hindi umabot sa schedule nila. Kung sasabihin ko yung mga ginawa ko noon sa kanya, mas lalong bababa ang tingin niya sa akin. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at ginawa mo yun? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, noon pa man gusto ko na siya. So anong reaksyon niya nung sinabi mo anak niya si Brighton? Sumandan si Felicity ng marahan sa upuan. Pinaikot-ikot ng bahagya ang swivel chair. Hindi ko pa sinasabi, pero si Brighton alam niya. Sinabi ko na sa kanya kahit hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako. Pagkakwento niya kay Randy. Lumapit sa kanya ang pamangkin at sumakay din sa swivel chair. Natuwa yata sa ginagawa niya. Sinaway naman ito ni Lizelle, ngunit hindi nagpaawat ang anak na ubod ng likot. Masaya namang pinaikot-ikot niya ang upuan para aliwin ng bata. Hindi naman nagtagal ay umalis din kaagad ang mag-anak. Kinahaponan ay dumiretso na agad siya ng bahay pagkalabas ng opisina. Natigilan si Felicity nang pagdating niya ay narinig niya ang halakakan sa gaming room. Ngayon lang niya narinig na tumawa ng ganoon ng anak. Madalas ay ngiti lang ang kaya nitong gawin. Napapangiti na lang siya habang paakyat sa silid nila ni Dylan bago muling bumaba upang maghapunan. Laura, kumain na ba si Brighton? Tanong niya habang kumakain. Ngunit ang mata niya ay nasa dalawang naglalaro sa nakabukas na pinto ng silid. Tapos na po, madam. Tugon ni Laura. Pagkatapos niyang kumain ay saglit siyang sumilip sa gaming room ng lalaki. Nakangiting pinagmamasdan niya ang mag-ama. Masarap yun sa pakiramdam. Tila nawala lahat ng pagod ni Felicity dahil doon. May ngiti sa labing pumanhik siya sa silid. Makalipas ang isang oras ay naramdaman ni Felicity ang paghiga ni Dylan sa tabi niya. Muli niyang pinikit ang mga mata. Antok na siya dahil sa pagod. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay naanipungatan si Dylan sa bigat na nakapatong sa balakang niya. Nakayakap sa kanya si Felicity habang nakadantay ang mga hita nito sa balakang niya. Nang tumingin siya dito ay naamoy niya ang mabango nitong hininga. Naramdaman niya ang pagkabuhay ng batuta ni San Pedro. Napakagatlabi na lamang siya dahil hindi siya makakilos. Kinuyom niya ang kamao dahil sa nararamdaman. Sinubukan ni Dylan na tanggalin ang mga hita at braso ng asawa. Ngunit muli siya nitong niyakap, kaya mariin siyang napapikit. Pinikit niya ang mga mata. Tumalikod si Dylan dito, ngunit mas lalong nagsumiksik si Felicity sa likuran niya at yumakap doon kaya hinayaan na lang niya. Pagmulat ng mga mata ni Felicity, naramdaman nitong may mabigat na bagay na nakasapo sa malusog nitong hinaharap. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang palad ng asawa na nakahawak doon. Bastos! Nagising si Dylan nang maramdaman ng paghampas ng unan. Ano na naman? Tanong niya habang nakasalag ang mga kamay. Bastos ka? Bakit nakahawak ka sa dibdib ko, ha? Galit na singhal nito kay Dylan. Ako? Nakahawak sa dibdib mo? Sabay turo sa sarili. Hindi makapaniwalang magagawa niya yun. Oo, bastos ka. Manyak. Todo iling naman si Dylan kaya hinabol siya ni Felicity ng hampas ng unan. Tinaas niya ang mga kamay upang patigilin to. Teka, sandali. Pigil niya dito. Ikaw nga todo yakap at dantay ka sa akin Ah, ganon? Ako pa talaga ha? Muling pinaghahampas nito ng unan si Dylan. Inagaw yun ni Dylan. Sumusobra ka na. Baka anuhin kita dyan. Asaran niyang sabi. Anong ano? Mabilis na hinawakan ni Dylan sa leeg si Felicity at pahablot na hinalikan. Ngunit marahas siyang kinagat ng babae sa labi. Walang yaka. Galit na pinagbabayo siya ng babae sa dibdib. Gusto mo rin naman. Kaya ka nga nandito, di ba? Kasi sabi mo asawa kita.
Ano ba dapat ang ginagawa ng mag-asawa? Pero dahil hindi kita type kaya hindi ko ginagawa. Sarkastiko niyang saad. Ang kapal ng mukha mo. Gigil na lumabas ng kwarto si Felicity. Ngumisi naman si Dylan nang lumabas ang asawa. Pinahid ang labing kinagat nito. Ang sakit nun ah. Nang pagmasdan niya ang paligid ay parang binagyo ang loob ng kwarto nila at nagkalat ang unan doon. Sa komedor nagtungo si Felicity at tinitingnan kung anong lutong pagkain. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Brighton at inabot ng bata ang hawak ni papel. Drawing yun ng isang pamilya na may nakasulat na mommy at daddy at ang pangalan ni Brighton. Ang cute naman anak, ibigay mo to sa daddy mo ha. Tukoy ni Felicity sa ama ng bata saka muling ibinalik ang papel kay Brighton. Tumango ang bata. Nang dumating si Dylan sa may kusina ay nagkakape si Felicity habang nagbabasa ng hawak nitong papeles. Sunday ngayon, bakit hindi natin ipasyal si Brighton? Wika ni Felicity sa kanya na hindi tumitingin. Wala yatang topak ang bruha ngayon. Sa isip ni Dylan. Teka lang, bakit ako? Bakit hindi mo yayain ang ama ng anak mo? Ipasyal niyo. Oo, tama. Dahil mukhang wala ka ng panahon sa anak mo. Litanya niya dito. Ang weird naman ng babaeng to, pati sa pamamasyal ay isasama pa siya. Kinakarir na nga ang pagiging asawa niya. Pati ba naman ang pagiging ama niya sa anak nito ay ipapaako sa kanya? Sino bang inaaya ko? Hindi ba't ikaw, ang daddy ng anak ko? Giit nito. Nasa taon ng babae ang kaseryosohan. Natawa naman si Dylan. Alam mo, nababaliw ka na. Kung ang kasal ko sa'yo ay lumusot, ano naman to ngayon? Magic? O kaya naman nagtalik tayo ng hindi ko alam? Sarkastiko niyang sabi. Alam mo, hindi ko alam kung anong gayumang pinainom mo kay daddy para ipakasal ka niya sa akin. Oo, nauto mo siya. Pero ako, hindi mo ako mauuto. Kakaiba ka. Ang hirap mong espelingin. Pagkasabi noon ay lumabas siya ng bahay at pumunta sa kanyang mini-gym. Tumayo naman si Felicity at sinundan siya. Kung gusto mo, kayo na lang ni Brighton. Linggo kasi ngayon, nangako ako sa kanya. Wala na sa boses nito ang katarayan. Nangako ka sa anak mo, tapos hindi mo tutuparin at sa iba mo ipapagawa. Iba ka rin no? Sabi niya habang kinukuha ang gym equipment. Saglit na natahimik si Felicity. Wari pinag-iisipan ang sasabihin. Anak mo si Brighton, Dylan. Anak natin si Brighton. Mahina ngunit may diing sabi ni Felicity. Natigilan sa ginagawa si Dylan. Tinapunan niya ng masamang tingin ng babae. Hinubad niya ang sandong suot at finlex ang mga muscles sa harap ng babae. Pinagalaw-galaw pa niya ang magkabilang dibdib. Nakikita mo to? Mag-ready ka mamayang gabi. Gagawa tayo ng bata para magkatotoo mga sinasabi mo. Tumabi ka riyan. Baka dito pa kita sampulan. Asik niya sa babae habang kinukuha ang barbell na nasa tabi ni Felicity. Umatras naman ito at inis na humalakip-kip. Bastos ka talaga kahit kailan. Walang modo. Padabog na tinalikuran nito si Dylan. Nang sulipan niya ito ay napansin niya ang matambok na pang-upo ng babae na sumasabay sa mabilis nitong paglalakad. Langya, sexy din palang mataray na to. Naiiling na lang siya sa isiping yon, saka inalis ang tingin sa babae. Baka kasi mabuhay na naman ang alaga niya. Isang buwan ang mabilis na lumipas simula nang lumipat ang mag-ina sa bahay ni Dylan. Araw-araw ay parehong magulo ang mundo nila. Ani may aso't pusa sila palagi na hindi magkasundo. Habang tumatagal naman ay mas nagiging magkasundo si Brighton at Dylan. At dahil madalas wala si Felicity, ay siya ang nakakasama ng bata sa bahay. Kung hindi swimming ay naglalaro sila ng bata sa gaming room. Tuwing Monday at Wednesday naman ay schedule nito sa school at madalas siya ang naghahatid sundo sa bata sa school nito. Mga bagay yun na hindi hinihiling ng ina ng bata, pero kusa niyang ginagawa. Magaan ang loob niya kay Brighton at masaya siya kapag napapangiti ito. Napangiti si Felicity. Maaga kasi itong nagising at napagtripan nitong sulatan ng pentel pen ang mukha ng asawang tulog na tulog. Kung sa asaran ay madalas na ganun sila, ang pagtripan nila ang isa't isa. Kapag naliligo naman si Felicity ay tinatago ni Dylan ang underwear nito, kaya nauuwi sila sa pikunan. Anong ginawa mo sa mukha ko? Tanong ni Dylan nang makitang may marka ng pentel pen ang mukha niya. Halakhak naman ang isinagot ni Felicity. Pinatripan mo na naman ako Hinila niya ang paa nito kaya nalaglag ang babae sa kama. Hoy, anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Sigaw ni Felicity habang nagpupumiglas, ngunit parang walang naririnig si Dylan. Kinababawan niya ito at hinalikan sa leeg pataas sa mga labi nito.
hanggang sa naramdaman niya ang pagtugon mula sa babae. Pamilyar kay Dylan ng mga halik na yon, ang pagtugon at mga yakap nito. Parang nangyari ng ganito sa kanila. Tagaktak ang pawisan nilang katawan habang magkayakap. Aray! Biglang nagising si Dylan dahil sa malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Bakit mo ko sinampal? Ang ganda-ganda ng panaginip ko eh. Andun na ako, malapit na sana. Kaso istorbo ka. Nanlaki ang mga mata ni Felicity sa sinabi niya. Pinagpapantasyahan mo ko sa panaginip mo? Bastos ka talaga. Sabi niya sabay hampas dito. Aray ko, anong pinagpapantasyahan? Hindi no? Hoy, narinig kong umuungol ka at binabanggit mong pangalan ko. Gago. Ako? Umuungol? Gulat niyang talong. Imposible. Ani ang dumapa, inaantok pa siya. Napapangiti na lang siya dahil sa ganda ng panaginip niya. Sana nga ay totoo na lang yun. Manyakis ka talaga? Kita mo may pangiti-ngiti ka pang unggoy ka? Binato siya ng una ni Felicity bago ito naghanda para pumasok. Nakangiting pinagmamasdan na lang ito ni Dylan sa ginagawa. Inaamin niyang nagkakapuwang na sa puso niya ang mataray at aroganteng babae. Kung noong una ay naiinis siya dito, ngayon ay natutuwa siya sa tuwing inaasar niya si Felicity. Buong maghapon niyang dala ang kakaibang ngiti at saya na yon. Excited na nga siyang umuwi muli si Felicity. Nang sumunod na araw ay day off ni Felicity. Abala sa ginagawa si Dylan nang maramdaman niya na may humawak sa kamay niya. Nang lingunin niya ay si Brighton pala to. Hi Brighton, you want to play with me? O baka gusto mong mamasyal? Tinigil niya ang ginagawa. Kinuha niya ito at kinalong. Itinaas ng bata ang kamay at itinuro ang pinto. Tinuro nito ang sarili. Siya at si Felicity nakausap ang mga kasambahay bago muling tinuro ng bata ang pinto. Gusto mo bang lumabas tayo kasama ang mami mo? Mamasyal? Kumain sa labas? Ulit niya. Nang tumango ito ay ngumiti siya. Okay, sige. Kakausapin ko ang mami mo. Paglingon niya ay kausap pa rin ni Felicity ang mga kasambahay. Nagbibigay ito ng instructions. Tulad ng dati, ay gusto na naman itong ipaayos ang ayos ng loob ng bahay. Nasanay na siya na ganoon ng babae. Hari-harian ito sa bahay niya. Pero he finds it cute and nice. At least naaalagaan ang bahay niya. Hinintay niyang matapos ito sa kanya nilapitan. Napansin din niya na nagdagdag ito ng mga kasambahay. Dati kasi ay isa lang ang maid niya. Feliz, kung ipasyal kaya natin si Bright ngayon. Mungkahi niya sa babae nang umalis sa harapan nito ang mga kinakausap na kasambahay. Hindi pwede. May trabaho ako ngayon na gagawin sa laptop ko. Mabilis nitong tugon sa kanya. Manang, yung coffee at creamer pakipalitan ng jar at saka yung table. Masyado nang malapit sa kitchen. Pakiurong. Utos nito sa kasambahay, saka hinarap si Dylan. Napapansin ko parang wala kang pakialam sa anak mo. Palagi na lang trabaho mo ang inuuna mo. Bigyan mo naman ng panahon ng bata. Day off mo naman pero trabaho pa rin. Saad ni Dylan. Nang sulyapan niya ang bata ay tahimik itong manonood ng cartoon sa TV. Himala, ikaw ang nag-aaya ngayon. Sige, okay. Hindi mo na ako magtatrabaho. Pagsang-ayon nito sa kanya. Kung mag-Singapore na lang kaya tayo for 3 days. Muling mungkahi ni Dylan. Umikot ang eyeball ni Felicity. Hindi pwede, Dylan. I'm a busy woman. Sige na. Pwede ka namang hindi pumasok eh. You're the boss, and you can either go to the office or not. You have employees to do your job. Bakit ako? Nasa bahay lang naman ako pero tuloy-tuloy ang operasyon ng mga kumpanya ko kahit wala ako. Magkaiba tayo, Dylan. Gusto ko ako mismo nakakakita sa nangyayari sa mga kumpanya ko. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga unahin ng anak mo. Sandaling natahimik si Felicity. Mukhang na-trigger sa sinabi ni Dylan, kaya sinamantala na niya. Magpapabook na ako ng ticket ha. Sa Singapore na tayo mag-dinner. Sinundot pa niya si Felicity sa tagiliran. Alright, sige. Napilitang pagpayag ni Felicity. Wait, tatawag lang ako sa office. Sige na, magpabook ka na ng flight. Baka abutan ka ng fully book. Nakataas ang kamay na sabi ni Felicity. Agad itong tumalikod para tumawag sa opisina. Narinig mo yon, Bright? Mamamasyal tayo kasama si Mami. Masayang balita niya sa bata. Tuwang-tuwa naman itong tumalon-talon. Ang dinner nga nila ay natuloy sa Singapore. Nag-check-in sila sa hotel at tulad ng inaasahan ni Dylan, ay pumayag si Felicity na sa isang room lang silang tatlo. Sanay na naman sila sa isa't isa na magkatabi kahit na para silang aso at pusa. Sa isip ni Dylan, ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya. Ang may asawa at may anak.
Mas masarap pa sa pakiramdam kaysa sa pakiramdam habang iniikot niya ang buong kalawakan. Nakangiti lang si Dylan habang pinagmamasdan ng mag-ina. Ang kanyang mag-ina. Nagugutom na ako. Kumain na muna tayo, Felix, Brighton. Sabi niyang hinihimas ang tiyan. Oo nga, segunda ni Felicity. Hindi ito umangal nang inakbayan niya ito at sabay silang lumabas sa hotel upang kumain sa labas. Hawak naman ni Dylan sa isang kamay ang anak nila. Sinulit nila ang mga araw na naroon sila sa Singapore, lalo na kay Brighton, na kailangan ng atensyon at tamang pag-aaruga. Kitang-kita nila sa bata ang kasiyahan habang namamasyal silang tatlo at masayang magkakasama na tila isang totoong pamilya. Actually, para naman sa kanya-kanyang isip ni Felicity at Dylan ay iisa silang pamilya. Malamang ay ganoon din sila para sa isip ni Brighton. Nang huling araw nila sa Singapore ay nakatulog si Brighton sa kandungan ni Dylan. Nilabag niya ito sa kama. Marahil ay napagod ng bata sa maghapong pamamasyal. Pagkalapag sa bata ay napabuntong hininga na lamang si Felicity habang pinagmamasdan ng anak. Narealize nitong marami itong pagkukulang sa anak. Tama naman si Dylan at kapatid at mami niya. Napabayaan niya si Brighton. Napatingin naman si Dylan sa kanya, dahilan para magsalubong ang paningin nila. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Nawala sa isip nila na nasa tabi lang nila si Brighton. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay hinila ni Dylan ang asawa sa shower room at doon nila pinakawalan ang tinitimping init ng damdamin. Kaya nang sumapit ang umaga, ay para silang mga teenager kung magnitian sa isa't isa. Kung alam ko lang na ganyan kakasarap mahalin, sana una pa lang pumayag na ako sa gusto ni Daddy na pakasalan ka. Birong totoo na sabi ni Dylan. Kasalukuyan silang nasa playground at tinatanong si Brighton na nasa slide. Loko ka talaga. Lalaking pakipot ka. Bibigay ka din pala. Kainis ka. Kung hindi lang kita mahal, hindi kita pagtsatsagaan, no? Nakalabing tugon ni Felicity sa lalaki. Napatitig si Dylan dito. Marami ng babaeng nagdaan sa buhay ko. Pero iba ka. Totoong kakaiba. At saludo ako sa hirap mo, makuha lang ako. Sa kapigil na tumawa si Dylan. Grabe ka. Bakit hindi ba ako kamahal-mahal? Sa kabuong buhay ko, isang lalaki lang ang minahal ko ng ganito. Kunwari ay nagtatampo ang babae. Sa totoo lang, kakaibang sayang nararamdaman ko simula nang makasama ko kayo. Ayoko magsinungaling sa'yo. Felicity, I think I'm in love with you. Natatandaan mo yung sinabi mo na mai-in-love din ako sa'yo? Tumango ang babae. Kahit naman noon pa man attracted na ako sa'yo. Kaya alam ko isang araw magkakatotoong sinabi mo. Napangiti naman si Felicity. At least ngayon ay narinig din niya yun. Ang pagpunta nila sa Singapore ay may maganda din palang patutunguhan. Hindi lang para kay Brighton, kundi para din sa kanila. Sana lang ay maging totohanan na talaga ito. Hanggang sumapit ang last day nila sa Singapore. Hawak kamay na lumabas sa hotel ang mag-anak na may mga ngiti sa labi. Pauwi na sila sa Pilipinas at napag-usapan nilang mag-asawa na bubuo sila ng bagong simula pagdating nila sa bansa na ginawa naman nila. Pagbalik nila sa Pilipinas ay maayos na ang lahat. Wala nang away, lambingan na lang. Nangako din si Felicity na paglalaanan na ng oras ang mag-ama. Oh, papasok ka na? Maang na tanong ni Dylan nang makita nitong nakabihis pang opisina ang asawa. Oo, Biyernes ngayon. Kailangan ako sa Billionaires App office. Bawi ako bukas. Malambing na yumakap si Felicity sa asawa. Okay, sige. Pero bukas babawi ka ha. Isang buwan kang hindi mo na magtatrabaho para naman makagawa na rin tayo ng baby natin. Pabirong sabi ni Dylan na mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Saglit na natigilan si Felicity nang maalala na kailangan niyang sabihin sa lalaki na hindi siya nagbibiro nang sinabi niya na anak talaga nila si Brighton. Pero naisip niya na ipagpaliban muna. Bukas na lang niya sasabihin dito. Sige na, mag-usap na lang tayo pag uwi ko. Babawi ako, promise. Bumalik siya kay Dylan bago umalis. Pagdating ni Felicity sa opisina, ay naghihintay sa kanya ang makulit na member ng The Billionaire App na si Ted Sapporo. 8 taon na itong member ng app pero wala pa rin itong napipili na kamatch. Mr. Sapporo, si John Drive Atkins na lang kausapin mo. Dahil siya ang CEO ng app. Sa akin naman ay walang problema kung papayagan niya ang gusto mo. Bumalik ka na lang sa Monday at ilatag mo yung napaka-imposible mong mungkahi. Pigil ang katarayang sabi niya. Pero Miss Ward, alanganin nitong sabi. Mrs. Patterson. Nakatikwas ang kilay na pagtutuwid niya sa lalaki. Gusto ni Ted na mula sa app ay pagsasama-samahin sa iisang bubong ang mga babaeng pasado dito. At kung sino ang mananalo, ayun ang pakakasalan nito. Pero hindi okay kay Felicity yun.
Hindi nito pwedeng ilabas lahat ng member ng app. Ano to, sinuswerte? Confidential nga ang katauhan ng mga member ng app nila, tapos palalabasin ito para lang makapili ito ayon sa gusto nito. Madami naghahanap sa'yo. Agaw atensyon ni Donnelly sa pag-uusap nila ni Ted sa poro. Alam kasi ni Donna na ayaw niya ng makulit at irita siya sa makulit na lalaking to. Sige, papasukin mo. Sagot niya kay Donnelly. At nang makaalis na tong asungot na to, pabulong na saad niya. Kaya walang nagawa ang lalaki kundi lumabas ng opisina. Si JD na lang daw ang kakausapin nito. Good luck na lamang dito. Felicity. Pukaw ng isang pamilyar na babae. Kaya naman lalong nalungkot ang mukha ni Felicity nang pumasok si Kathleen. Bakit nandito ka? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo huwag ka na magpapakita pa sa'kin? Inis na sabi niya dito. Ano? Ubus na ba ang 200 million na binayad ko? Hindi ba't may agreement tayo? Bakit ka pa nandito? Nakaramdam siya ng iritasyon at kaba sa pagbabalik nito. Napansin niya ang pananahimik nito. Nanlalalim ang mga mata nito na ani may walang tulog. Nandito ako para kausapin si Dylan. Para mag-file ng annulment. Wala kang kailangang i-file dahil fake naman ang kasal niyo. Ako ang totoong asawa ni Dylan. Nag-angat ng muka ang babae at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sorry. Tanging nasambit na lang ni Kathleen. Ngayong alam mo na, pakiusap. Huwag ka na magpapakita pa sa akin. Lalong-lalo na sa asawa ko. Mariin niyang sabi. Hindi na ito kumibo. Sige, aalis na ako. Mahina nitong sabi. Nagtataka naman si Felicity kung bakit biglang naging basang sisiw ang babaeng to. Ngunit hindi na lamang niya pinagtuunan ng pansin. Maaga siyang umuwi dahil sa labas sila kakain ng asawa. Simula nang umuwi sila galing Singapore ay nawala ang katarayan niya dito. Naging sweet at maasikaso siya kay Dylan. Si Dylan naman ay ganoon din sa kanya. Pinaplano na nga nila ang kanilang church wedding. Si Dylan, tanong niya kay Laura nang madatnan ito sa sala habang nanonood ng panghapong palabas sa TV. Umalis po, madam. Tugon nito. Pagpasok niya sa silid nila ng asawa, ay nadatnan niyang nakabukas ang laptop nito na basta nalang iniwan. Na-curious siyang tingnan yon. Nangunot ang noon ni Felicity nang makita si Kathleen sa screen. Pinaimbestigahan ng asawa niya ang babae. Nakita niya ang files tungkol sa babae. Tumaas ang balahibo niya sa nalaman. May taning na pala ang buhay ni Kathleen. Bigla siyang napaisip. Pinuntahan kaya ng asawa niya si Kathleen? Gabi na nang makauwi si Dylan. Tahimik itong humiga habang nakatingala. Nasa likod ng ulo nito ang mga palad. Kamusta si Kathleen? Tanong ni Felicity dito. Paano mo nalaman? Balik tanong nito. Nakita kong bukas ang laptop mo kaya nalaman ko. Natahimik naman ng lalaki kaya muli siyang nagtanong. May puwang pa ba siya sa puso mo? Halos pabulong niyang tanong dito. Ano bang klaseng tanong yan? Naaawa lang ako sa kanya. Sinubukan ko siyang mahalin noon pero siya mismo ang gumawa ng bagay para hindi ko siya mahalin. Kaya the answer is no. I don't love her. I never loved her. Tugon ni Dylan. At isa pa, isang babae lang ang gusto ko noon bago ka pa dumating sa buhay ko. Si Night Kisses. Siya lang ang mahal ko. Weird pero minahal ko siya kahit hindi ko siya kilala. Umawang ang labi ni Felicity. Siya ba yung naka one night stand mo noon sa spacebar? Paano mo nalaman? Bumalik pa si Dylan at humarap sa kanya. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo, Dylan. Nahihiya kasi ako sa tuwing nauungkat ang ginawa ko 6 years ago. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita. Sa tuwing nakikita kitang tumatambay sa spacebar ay lalo akong nahuhumaling sa'yo. Hanggang sa padalhan kita ng mugshots na may ecstasy. Actually, hindi naman ecstasy yun. Pampatulog lang. Ewan ko kung bakit ang kumalat na chismis sa ecstasy raw. Saan naman ako kukuha ng ecstasy hindi naman ako addict? Felicity? Malamlam na bigkas ni Dylan. Hindi makapaniwala sa nalaman. Yes, Dylan. Ako si Night Kisses, ang may-ari ng spaceport sa Texas kung saan ka nalasing noon. Pagtatapat niya, nanatili naman itong nakatingin sa kanya. Sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. I'm so in love with you, Dylan. Mula noon hanggang ngayon. Hanggang sa namatay si Daddy. At nang umupo ako sa pwesto niya sa kumpanya, nalaman kong member ka ng The Billionaires App. Pinasok ka ng daddy mo doon dahil natatakot siya sa uri ng trabaho mo. I grabbed that opportunity for me and Brighton. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple ng lalaki. Nagniningning ang mga matang tinitigan siya nito. Talaga? Anitong sinapo siya sa magkabilang pisngi. Oo. Hindi ka galit? Tanong niya. Sunod-sunod ang pag-iling ni Dylan.
Hindi, bakit naman ako magagalit? Natutuwa ako dahil iisa lang ang babaeng minahal ko at ang babaeng natutunan kong mahalin. Dylan, I want you to know that Brighton is your son. Our son. Hindi ako nagbibiro nung sinabi ko sa'yo na anak mo siya. Nagbunga nangyari sa atin noon. Kaya nga galit sa akin si Daddy. But in the end, pinatawad din niya ako at pinahanap ka. Too bad he's already gone noong nakagawa ako ng paraan na makuha ka kay Kathleen. Now I know kaya pala binili mo ako sa kanya. Oo, Dylan. We're family. I'm sorry sa nagawa ko sa'yo noon. I am immature back then. I get what I want noon. Spoiled brat at walang pakialam sa ibang tao. It's okay. Dahil naman sa pagka-immature mo, nagkaroon ka ng ukit sa puso ko. Nagkaroon tayo ng anak. Now I know why I love Brighton. Thank you, love, for making me the happiest man on earth. Akala ko gusto mo lang at trip mo lang na bilhin ako at pakasalan because of my dad. Hindi ko man lang naramdaman na may malalim ka palang dahilan. Pangako, babawi ako sa'yo at sa anak natin. Paggagalingin natin siya sa trauma niya sa lolo niya, okay? Tumango at ngumiti si Felicity. I love you, wife. Noon pa. Yumakap siya kay Dylan upang iparamdam din dito ang pagmamahal niya. I love you too, Dylan. Noon pa. Alam mo bang nangyari sa akin pagkatapos ko makainom ng ecstasy na pampatulog lang pala? Ano? Hindi na ikwento ng daddy mo yan. Ayun, dahil nalaman nila na nalasing ako ng husto noon, muntik na akong tanggalin. Prior to our flight, we're not allowed to drink alcohol. Tapos nahuli pa ako sa meeting namin bago lumipad pabalik sa space. Pinalitan agad nila ako noon kahit na nakahabol ako habang naghahanda ng mga kasama ko. Pero after 6 months naman, nakasama ako ulit sa space. They reconsidered me because I'm one of the best and smart members of our team. Sorry. Paumanhin niya. It's okay. Nakaraan na yun. Ang importante ay ang ngayon at ang ating anak na kailangan ng atensyon natin. Walang pagsidla ng saya na Felicity ng mga sandaling yun. Napagdesisyonan niyang bawasan ng oras sa trabaho at ilaan ang maraming oras sa anak at asawa. Nang mga sumunod na araw ay palagi niyang nakikita ang saya sa anak. Bumawi siya dito sa mga panahong hindi siya ang nag-aalaga kay Brighton. Alam niyang konti na lang at makakapagsalita na ulit ang anak nila ni Dylan. Miss na niya ang boses ni Brighton. Miss na niya ang iyak nito. Pag gumaling na ito, wala siyang pakialam kahit na mag-ingay ito palagi. Ang mahalaga ay bumalik lamang ito sa dati. Isang araw, nakita niyang may kausap sa cellphone ng asawa. Masaya si Dylan habang nakikipag-usap sa telepono. Ngunit nalungkot ito nang makita si Felicity na nakamasid dito. Tinatawagan ka na? Tanong niya matapos makipag-usap ni Dylan sa katawagan. Oo. Ako daw ang papalit kay Doe Harriet sa space station and I'll be gone for 280 days or until the mission is finished. Doe is sick and he needs to go back to Earth immediately. May new science experiment sila kaya medyo matatagalan kami sa space. Ang tagal naman yata. Binundol ng kaba ang dibdib ni Felicity. Ngayon ay naiintindihan na niya ang nararamdaman ng ama ni Dylan. Hindi kaagad sumagot ang mister niya. Papayagan mo ba ako, Felicity? Wala naman akong magagawa kung gusto mo. Alam ko naman na mahal mo ang trabaho mo. Pangako, love. Huling pinakamatagal ng mission ko na to at pagbalik ko, magpapakasal tayo sa simbahan. Hindi masaya si Felicity. Mas lamang pa rin ang lungkot na nararamdaman niya. Paglipas ng 1 linggo ay bumalik sa Amerika ang asawa niya upang bumalik sa pagtitraining para sa paghahanda nito sa pagbabalik sa outer space. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Dylan. Abot-abot ang kaba ni Felicity habang nakatingin sa monitor kung saan pinapalabas ang pagpunta ng isang Pinoy astronaut patungo sa space. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya sa pagbibilang ng oras sa paglipad ng space rocket. Yakap-yakap niyang anak na tumutulo na rin ng luha. Mariin siyang napapikit nang sumabog ang hulihang bahagi ng rocket. Indikasyon na paalis na ito. Felicity! Sabay silang napatingin mag-ina sa likuran nila. Dylan! Bulalas niya. Sumugod siya ng yakap sa asawa. Why are you here? I thought... Hindi ako tumuloy, love. Marami namang pwedeng ipalit sa akin eh. Naisip kong bago pa lang natin binubuo ang pamilya natin. Nagsisimula pa lang tayo, kaya mas mahalaga sa akin ang pamilya natin kaysa sa pagbabalik ko sa trabaho. Pero mahal mo ang trabaho mo, hindi ba? Oo, pero mas mahal kita at ang anak natin. Pwede namang ipagpaliban mo na yun eh. Pwede ding hindi na ako bumalik. Tugon nito. Pero, sino yung sumakay sa rocket na Pinoy astronaut din? Bagong member na Pinoy. He came from a Russian cosmonaut. Well-trained siya, at wala nang time ang space agency na mag-train ng bago, dahil nga bigla akong nag-quit 3 days before the flight.
kaya kumuha muna sila ng cosmonaut. Napagalitan ka ba ng mga boss mo? Hindi naman. That happens all the time due to personal issues. Mas okay yung ganun kesa kung kailang nasa space na saka maisipang mag-quit. Daddy! Sigaw ni Brighton na nagpatigil sa mundo nilang mag-asawa. Sabay silang napadako ng tingin sa bata. Anak, nakakapagsalita ka na? Gulat na bulalas ni Felicity. Tumango ang bata. Naiiyak si Felicity at hindi makapaniwala. Oh God, thank you son. I'm glad to see you again. I'm glad na marinig ang boses mo for the first time. Please call me Daddy again, son. Mangiyak-ngiyak na tura ni Dylan. Lumuhod ito at mahigpit na niyakap ang anak. Daddy, I missed you, Daddy. Huwag ka nang umalis, please. Pakiusap ni Brighton. Biglang tumulo ang luha ni Dylan at Felicity dahil sa labis na tuwa. Oo, anak. Pangako, hindi na aalis si Daddy. Muling niyakap ng mahigpit ni Dylan ng anak. I love you, son. Nag-group hug sila. Pinaggitnaan nilang mag-asawa ang bata. Let's celebrate, wika ni Felicity. Let's call our family, Dylan. I-celebrate natin ang pagbabalik mo at ang paggaling ni Bright. We have a lot of things to be thankful for. Hindi ko man lang nagawa ni minsan na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng blessings na nakukuha ko sa buhay ko. And now I realize, ang dami ko rin palang pagkukulang sa Diyos maging sa anak ko. Sige, love. Tatawagan ko si Daddy at si Randy at Mommy mo. Thank you, wife. I love you. Hinagka nito sa labi ang misis. Pumapalakpak naman si Brighton sa tuwa nang makita ang mga magulang na nagmamahalan at magkasundo. Natupad nga ang celebration na gusto ni Felicity. Masayang-masaya ang bawat pamilya nila para sa kanila ni Dylan. Maging kay Brighton na wala nang tigil ang bibig kakakwento sa lola nito at sa mga pinsan. Samantala, hindi na muling bumalik pa sa trabaho si Dylan. Pinagtuunan na lang nilang mag-asawa ang kanilang mga kumpanya. Pero sinisiguro nila na may oras pa rin sila sa isa't isa, lalo na sa anak nila na ngayon ay pumapasok na ng regular sa isang private school. Matalino itong bata at top 1 sa klase. Hindi nagtagal ay muli silang nagpakasal ni Felicity sa simbahan. Isa yung bonggang kasal at imbitado ang lahat ng kakilala nila. Congrats, Feliz! At last sa toong kasal na to. Pati ni Daniel. Buntis na ito at malapit ng mga anak sa pangalawang anak nito kay Richard. Thank you, Demi. Ikaw ang sexy mo pa rin ha kahit buntis. Nakangiting papuri niya dito. Siyempre, inaalagaan ko ng giling yung misis ko. Segunda naman ni Richard. Sabay tawanan nila. Nakisali na rin sa umpukan nila ang mag-asawang Adeline at JD, maging si Lizelle at Randy. Lahat sila ay bunga ng The Billionaires app, ngunit successful ang marriage. Ito naman ang goal ng founder ng app na si Mr. Atkins at Mr. Ward. Ang makatagpo ng panghabang buhay na pag-ibig ang bawat member ng app nila. Sino naman kaya ang susunod na ikakasal from The Billionaires app? Tanong ni Lizelle sa kanila. Well, yun ang hindi natin alam. Malay natin isa sa mga bisita dito sa kasal ni na Felicity at Dylan. Sagot naman ni JD. Ang kasal ng mag-asawang Dylan at Felicity ay nagsilbing reunion na rin nila. Puno ng saya ang okasyon na yon. Ang honeymoon ng mag-asawa ay sa bahay lang. Wala silang ibang ginawa kundi ang magkulong sa loob ng silid. Balak na kasi nilang makahabol agad ng anak. Nangungulit na rin si Brighton ng kapatid. Isang buwan nang lumipas ay nabuntis muli si Felicity sa ikalawa nilang anak. May mahihiling pa ba sila ni Dylan? Wala na. Kung meron man, yun ay safety nila at magandang kalusugan para sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman nilang mag-asawa na patay na pala si Kathleen. Matagal na pala itong may sakit at ang perang kinukuha nito at nakukubra sa mga mayayaman itong naluloko ay para pala sa pagpapagamot nito sa sarili at sa nag-iisa nitong kapatid na babae na ang balita nila ay may sakit din. Kaya siguro parang miserable si Kathleen noong nakita ni Felicity sa opisina. May sakit pala ito. Ngayon ay alam nilang wala nang manggugulo pa sa buhay nila. Pagkatapos manganak ni Felicity ay lumipat sila sa Amerika para doon manirahan. Nagtayo sila ng opisina roon para mamonitor pa rin nila ang mga negosyo sa Pilipinas. May mga negosyo sila sa US, pero hindi ganoong kahigpit kumain ng oras nilang mag-asawa. Kaya naman marami pa rin silang oras sa pamilya. Family is the most important thing for them. Ayaw ni Felicity na muli na namang madama ng anak nila na nagkulang sila at napabayaan ng mga ito. The love, care and friendship that comes from family is priceless. Family is the most valuable gift in Dylan and Felicity's life. Kaya naman gagawin nilang lahat para sa isang masaya at puno ng pagmamahalan na pamilya.
Nagsimula man silang mag-asawa sa mali, at least nagtapos naman sila sa tama. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.